Sabi ko, alam niyo ba kung saan nagsa-start ang injustice? Doon sa statement niyo na DDS bobo. Diba? Bakit namin kailangan i-prove sa inyo na matalino kami? Bakit? In fact, we should not be having a difficult time proving to you that this is our thought processes. All you need to do is to listen. Kayo, magsisimula ang, not her, no, but those who came from the anti-Duterte front, ano nila. So ngayon, ang tawag dito, asa na nga ako? Yung sasabihin nila na DDS bobo, ganyan-ganyan. Bob daw. Oo, Bob, ganyan, DDS bobo, ganyan-ganyan. Ay, injustice. Kasi instead of you listening to us, our sentiment, our aspiration, our view on things, diba? Outright, sasabihin nyo, DDS bobo. So, ngayon, ba't namin kailangang panindigan na hindi kami bobo? Bakit namin kailangan paliwanag sa inyo na hindi kami bobo? Nagtataka sila kung bakit sinusuportahan si PRRD. Parang ano ba yung thought processes ninyo, Keneso? Yun naman ang paniniwala ng mga Duterte supporters. Ano ba sinasabi ng batas? Diba? And then, parang sinasabi niya na, kasi po yung mga biktima ng EJK, ang sinasabi ng pamilya ay nung panahon ni PRRD, hindi sila makapag-file ng demanda, ganyan-ganyan, etc., etc. Therefore, they have to look for other way in order to hold PRRD accountable. Bakit ngayon hindi naman na presidente si PRRD? O sige, I will not argue na during ng time ni PRRD, takot kayo i-demanda si PRRD. Kasi after all, hindi niya naman talaga rin madidemanda dahil immune from suit si PRRD nung presidente siya. Okay, but PRRD is no longer president. Murder has prescription period of 20 fucking years. Right. Okay? Ngayon, hindi na si PRRD ang presidente, hindi pa rin kayo makapagkaso. Tapos ang drama ninyo, kasi hindi maprotektahan yung mga, ba't galit kayo kay Duterte? Hindi kayo galit kay BBM? Ba't hindi kayo maprotektahan ni BBM? At hindi kayo galit sa kanya? And also, sinabi na mismo ni then DOJ Secretary ng Ombudsman Remulla na hindi kami makafile ng case kasi dinestroy na yung evidence. Puta, anong ginamit pala ng evidence dito ngayon? Oo, exactly. Ano yun siya, Humpty Dumpty? And what can you say about Pinklawan claiming that Sara Duterte was naive about Pax Silica? They argue that if she is uninformed about current issues, how can she be qualified to become president? That's their narrative. That's yung narrative nila. But, first and foremost, hindi naman, I think mean that you know that you have to talk about it in detail. Sometimes, talking about issues also requires prudence. Okay? It requires prudence. Unang-una, hindi man kasama si VP sa nag-formulate niyan or whatever, kung ano mang meron diyan, kung ano mga terms niyan, etc., etc. And they wanted VP to say something about it. Exactly. As if kung nagsalita si VP about that, they're not going to spin it. No comment ka lang sinabi ni VP. And then hindi man nila, that's the problem with the people like this, no? They focus on, let's say, mispronunciation or demeanors or ganito ganyan, but there was an answer. The answer was no comment. And you cannot, if you cannot even respect that, then there's a problem with you. Why don't you ask BBM to explain that further or ask, Chucky Claire to explain it talaga in greater details na laban na talaga tayo or hindi. O bakit you want other people to be accountable of the action of the Bangag administration? BBM, Claire Castro, ipa-explain nyo yan na mabuti doon at mahusay sa kanila. Para marinig yung dubi-dubi-dap-dap. Yung gano'n. Grabe kayo, nanghanap lang kayo talaga na pwede maano kay VP. Pero wala yan. Malayo sa bituka. Oo. Ang pathetic dito, itong mga galit kay VP, ang mga eksena nyo kay VP ay yung mga mismong mga salita na galing sa bibig niya. Diba? I mean, akala ko ba sinasabi niyo corrupt si VP? Ba't
'di ba, wala kayong maibato kay VP na something that is independent from what she is saying. Yes. 'Di ba, parang inaabangan niyo na lang magkamali yung tao sa pagsasalita. Exactly. I mean, inaabangan niyo na lang matapilok yung tao para Mm. pagtawanan ninyo, Mm. yung gano'n, sobrang pathetic. Kung gusto niyo Sobrang pag-usapan si pathetic. VP, talk about what the office of the Vice President were doing for the past 4 years. Yun dapat. Kausapin niya, ano ba talaga to dispel all of the allegation na walang ginagawa si VP na patur-tour lang all over the world, di ba? Correct. So, the right question. VP, Mm. ano ba ang ginawa ng inyong opisina talaga na ganito, ganyan, bla, bla, bla? Pwede ba kainin to? Okay naman lahat. Simple lang yung sagot ko talaga. Yan lang. Yun lang dapat yung ang dami pa mga ano bang may gagang. Gusto ko ipakilala yung special guest Kaya, natin. Oo. Gusto ko ipakilala yung special guest tingnan natin. mo, ikaw talaga may kasalanan yan, Joey. Tingnan mo yung comment ni Iba po si Bisdak Ito. PL Reaction. Halawin kamukha mo si Attorney Isa, Ligutan. ikaw may isang kasalanan. Attorney Alvin Ligutan. Objection, Your Honor. Di ba? Oh. Dapat ipa-explain mo kay Bongbong Marcos, sinabi niya ang Cebu hindi na daw magbaha the following year. Bakit nagbaha ang Cebu? O bakit hindi niyo pina-explain yan doon? Bakit hindi yan naka-headline? Bongbong Bongbong Marcos bangag na at the same time sinungaling pa. Bakit hindi yan naka-headline? Correct. Bakit bumaha ang Cebu? May nagtatanong dito kung natanong ko ba si VP about Pikmin. Yes. Of course, yung mga makakarap kong followers ayaw tumigil. Ang hindi ko natatanong. She's not part of sabi niya. She's not part of the formulation of the name. Mm. Pero natikman na raw niya yung banana Masarap chips kasi daw. nagdala raw si Attorney Man. Ganun. So, Oo. actually, ang magandang tanongin si Attorney Man. Attorney Man, sino pong nagpangalan ng Pikimong? Ayan. Ano? Ay, naku, andyan na naman. Huwag na tayo maghanap ng mga Hindi ko alam, gang. Bakit nasa Hague si Attorney Ligutan? Oh, objection, Your Honor, please. Your Honor, please. Vague. Misleading. Friend, pag gano'n, no? Pag gano'n. Wala mo ako, hindi kasi ako nagbablush or ano lang. Natural ang labanan. Correct. Woke up like this daw eh, ano. Saan ka nagpa-haircut? Dito lang, kahit saan. Kung saan ako mag-ano. Mahal ba ang haircut sa iyo? 20. Mahal. Kaya sa Pilipinas, 300 magpa-haircut talaga sa Pilipinas. Mm-mm. Remember, when sa Davao pinapa-haircut tayo, ang ganda ng service. Gwapo pa yung mga haircut. Sa ano? Monies? Jing Monies? Hindi, iba pa yung Jing Molis. Jing Molis, social naman talaga. Yun. Doon sa, yung mga ganyan na lang. Makamoy mo talaga sabihin, Paano? Tawag na, mapatantang ka lang. Ako nga, nag-keeper sila. Ganun. Demonyo ka talaga. Tinanong niyo po ba si VP about Pikim? Yes, tinanong namin. Tapos sabi ni VP, natikman daw ni Hello, VP Hope Mary. yung banana chips at masarap daw talaga yung banana chips. At wala raw kinalaman si VP sa pagpapangalan ng Pikimong Philippine Corporation. Wala siyang kinalaman doon. So, ang tanongin natin si Attorney Man. Ang sabi ko, maririnig ni Wheeler Rivera. Di kayo gagala sa Netherlands. Maya-maya konti. Tatakbo ko dito, mga friends. Pupunta nga tayo dun sa flea market. Ay, mag-flea market tayo. Ay, ngayon na! Ngayon na. Pag-promote. Sige, ito na. Teka lang ha, sorry guys ha, kasi pag nakakarinig ako ng flea market. Kaya nga, nanginginig siya. Nanginginig ako, guys. Ayan. We are planning to visit different cities all over Europe that is covered by my visa. Kaya, ay our visa. Ay, wait, before that. May nag-comment doon sa post ko na nandito tayo, post tayo kasama si VP. Question, sabi niya, question. Sino ang nagbayad sa pamasahe ni Joey? Sabi ko, siya, bakit po? Bakit? Dito mo itanong nga yun. Bakit gusto niyo malaman kung sino nagbayad? Adi ako! Correct. Wow, sino pa ba ang i-expect ninyo? Alam ka naman si BBM.
Yeah. Ang utak ba? Ganun ba kami Grabe ka. Why would Kasi you? wala daw tayong work. Mm. Pag wala kaming work, wala kaming negosyo. Mm. Hindi kami nag-earn. Sabi naman kayo. guys. Friend! Nag-work na siya. Oo. Bihi man siya, baka man nag-live. Kinuplit muna niya yung quota niya. Hanggang dito, ladies Mm. and gentlemen. Nagtatrabaho Oo. ako. Wala ba akong karapatang pamasahihan ng sarili ko? Correct. Why would you even raise these Mhm. questions ba? Talagang hater talaga kayo ni ni Ay, Oo. Ay, Oo. ay. Correct. Uy, meron kami kasamang Meron kami kasama congresswoman. dito. Congresswoman. Congresswoman. Kaya wag niyo ako ngayon. Itago natin sa pangalang Alvin. Tago na natin sa pangalang Alvin. Samantha. Sabihin na naman nila na tatakbo ba si Alvin sa ganito? Wala kayong pakialam kung ano takbuhan ko. Kahit magtakbo ako dyan, anong Nung ganyan. 16 kilometers fun run. Yung mga buzzers talaga, no iba. And then, I mean, like, siguro they would always find something na para ika-break ng spirit natin because they ano pag walang spirit? Walang ka-break-break. Kaya nga, di ba? Ba't nagmumura si Vince Dizon? Kanina, Hindi ko pa nakita. nagmumura raw si Vince Hindi Dizon dahil nakita ko. dahil raw hindi tapos yung Riverwall sa Davao City. Kaya pala Wala pa daw confirmation. Galit lang. Kapal lang. Kapal naman ang mukha. Vince. Wala pa- Bakit ka magalit-galit, Vince? Hindi ka pa nga nakapablock ng buhok mo. Gray na masyado. Tanong natin mamaya kung may confirmation na nagmura ba si Vince Dizon. Wala pang confirmation na nagmura si Vince Dizon. Wala. Wala daw. Pero parang galit nga daw. Sabihin ninyo kay BBM na wala sa kanila ang real power, nasa tao. Which alam naman nila yan, kaya nga sila Correct. nanginginig. Correct nila ba? yan. Correct, sir. Alam nila yan. Sabi ni AKC, Miss Joey, dito kayo sa Switzerland tuloy sa Ay, thank you bahay po. namin. Ay, Maraming salamat sa inyo. Wala, tayo sa Switzerland kasi ay book na namin. Magdadala ba kami ng towel? Thank you sa inyong kabuhi. Ayun. Kailan kayo gagala sa Paris? Next week na po. Next week Ayan. na, magkita-kita tayo. Magchika-chika tayo. Bilis But, naman. sige, pag-usapan na natin, bakit tayo mag-embark sa ganitong journey? Ayan. Yes. So sa mga darating na araw, mga kababayan, kami po ay magkakaroon ng Season 2 tayo, kami naman goes to Europe. Ayan, bakit natin ito gagawin, Alvin? Pasa mo pasa, oy. Kasi I think, alam niyo naman, di ba, may filings na sa tayo kami naman and make no mistake. The decision of the court was already sort of, alam na namin na yun ang maging decision. But we made our stance clear and it's very important the Supreme Court noted, di ba, yung may decision? Yeah. Noted the position, but we cannot be part of the complainant. Yeah, Or the that's complete pretty much reset. is clear. The idea is really for them to take note that of the this position. is how Important, no? this is the support, quantifiable support that PRRD received through the signature campaign. Signatures of real, verifiable individual. individuals. Hindi yung sa internet lang na pwede ka na tumuro. Service na Hindi. Hindi. Tao to. These are marked lived experiences and decision of individuals, Filipinos na sumusuporta kay PRRD. So, right now, kasi nandito sila sa Europe, but it's not going to be a signature No, campaign. exactly. No, It's not going to be a signature campaign. It is, itong gagawin natin sa Europe is basically about checking on our fellow kababayans na kasi 'di ba yung mga kasama si PRRD, he had done so much for our country. Correct. And your stories. Yes. It's a podcast. Yung gusto namin is for our kababayan to tell their stories and to send message to the world how united our overseas Filipino workers and mga Filipinos living abroad, how united we are in supporting PRRD's causes. Ganon. Because I'm pretty sure if
may election tomorrow, isa lang ang iboboto ng overseas Filipino. Maraming mga kwento, Mhm. iba't ibang kwento to. Which is, Mabigat. we are very excited to share their stories to all of you. Correct. Mhm. So, Magkita-kita mga tayo. kababayan. Ate Zoe, ano mga lugar tong mga... Pupunta po kami ng Paris Mhm. ng August 4, Mhm. Zurich ng August 7, Mhm. Milan ng August 10, and Rome ng August 12. Yes! Ayun. So, how can we help? Sa Rome po kami. Ay, pipili kami ng mga public places, no? Tapos doon tayo magkita-kita. Magkakwentuhan. Doon tayo magkwentuhan, chika-chika tayo, Ano daw KKB sabi niya? tayo, Oo. patlak-patlak, ganyan-ganyan. Nakalimutan ko. Uminom ka muna ng Oo. 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 Ayan. So, hintay lang po kayo ng post para sa mga meeting place at oras Yes. para tayo ay magkita-kita, magkamustahan tayo. Oo. Basically, let us remind ourselves that we have a nation to build. Mm-mm. And let us not lose focus. And let us make our advocacy bigger than personalities. That is right. 'Di ba? At the end of the day, gusto lang natin na at the end of the day, gusto lang natin na maayos yung bansa natin, magkaroon tayo ng direksyon, at sama-sama tayong mamag-asa ng isang Pilipinas na matatag. Mhm. 'Di ba? Ng Pilipinas na matatag and yung Pilipinas na pinapangarap natin, na tunay na nagsisilbi Yes. sa mga ordinaryong Pilipino kagaya ko na naka-economy. Correct. So, by the way, ano yung mayroon ka bang mga certain expectations and as What far is the as objective of this? Tayo kami naman goes to Europe. Ako, ang expectations, gusto ko lang makachika ng mga OFW. Ayun. Ako gusto ko malaman yung mga kwento nila, like why do you love PRRD? On top of it, kasi di ba pag yung kwento ko, pag people from, hindi from Davao, why do you love PRRD so much? Yung mga ganun kwento. Ikaw? Gusto kong makita yung mga Filipino beauties. Joke lang. Ano? At I just want to yung mga Filipino beauties at ang kanilang mga abam. Ano ba ang sekreto? Uy, mga friends! Hindi na lang talaga napunta ako sa Europe, mga quarantine na ako. Kasi kung napunta ako dito ng maaga-aga, yung mga 20-20 pa, mga pusok. Tapos yung peak pa ng kagandahan at kaseksihan mo, di ba? Pok-pok na ako. Pagawa na kayo ni Pao, yung first time ko pumunta sa Den Haag, sa ICC, kararap na gagali ko ng airport. Sige, ay ate, dito na tayo, kinasok ka na. So, punta kami sa ICC. Eh, di ba may yung bike lane? May bike lane. Maganda kasi yung bike lane nila dito. Kasi talagang bike lane talaga. Yung talagang, very sacred yung bike lane nila dito. Eh, ang init ngayon dito sa Den Haag. So, ngayon, yung mga Dutch, pagka magbabike sila, topless sila, mga friend. Topless pala, ha? Joey, ba't di mo sinama ang Joey? Topless pala. Kasi nga wala si jowa. Ganda mo. Nung nakita ko, sabi ko, te, sabi ko, ay, pota, go! Yung mga itsura nila dito, kasi yun yung pinagkaiba ng puting European at saka puting Kano. Kasi yung mga puting European, maayos sila sa sarili nila. They eat well, they take care of their body. Tapos yung kutis nila, yung mamula-mula na. Yung pa-Diyos. Ay, yung pamula-pula siya. Barbie, no? Ano yung mga ganito? Ito ko, actually, I'm telling you, I'm really excited to meet Meron ako nakita. Mamumula-mula ka, di ba? Sabi mo, Alvin. Mamula-mula. Imunti. Oy, lain lagi kayo kagad. Bakit ka ganyan? Sa lahat mo ng tail pa talaga. I haven't been to Netherlands. How far is it from
Amsterdam, Is it 1 hour train ride. Oh, Lobat na si Joe. Oh, ikabit natin pababay yung naman ano nila. ko. Yan. Isaksak mo, friend, yung ano. Ito sabi niya, bakit di daw tayo dumaan ng London? Hindi kami Hindi covered ng visa ko yun, friend! Baka mapatapon tayo. Hindi, kasi wala Ayan. kasi doon ang Queen. Ayun, tara Joey, ready na picnic. Ay, magbati-bati muna kayo ni Zenny Ponce. Nagawin pala sila. Friend, yung si Zenny Ponce nag-message dito. Miss Joey, pakimura si Enrico Teriwan, si Beatrice Prudente, at saka si Anaro. si Enrico Teriwan, nagka-comment rin. Ate Joey, sabi mo kay Zenny Ponce, bumalik na siya sa GC namin. Ako sa mga pota kayo, dinadamay niyo pa ako sa gulong. Nagulat ko kaya maging bridge ka. Ayan. Ay, magkita-kita tayo Magbati-bati na kayo. Oo, Magkita-kita Bisaya kayo. ko dahil. Banlag, Bisaya ako gang. Bisaya, ilong kaplat. Ilong na ko dahil. So ayun yung mga abangan niyo yung mga schedule na mga Mm. pupuntahan namin, pupost namin sa aming mga kanya-kanya mga social media accounts. Feel free to comment down below at i-share ninyo sa inyong mga kababayan na gusto maging parte ng Thai. Kami naman goes to Europe. Magkwentuhan tayo Magkwentuhan doon. tayo. Magkamustahan tayo doon. Oo. At sabay-sabay nating ipahayag ang ating mga Oo. boses para kay Correct. PRRD. I think that's very nice to see Filipinos man na kahit Yes. nasa ibang bansa na tayo for an extended number of years, hindi talaga natin nakakalimutan ang inang bayan. Correct. Ang inang bayan. Sabi ni, teka, answer ko lang yung kasi nangako ko Oo kanina nga, na oo magkukwento ako Sige tungkol nga. dun sa, Alis na kami? dyan lang kayo. Wait lang. Joke lang. Miss Joey, punta ka ng UK. Hindi nga po pwede, madam. Oo. Ay, hindi na po Shenzhen yung Kaya doon. nga, hindi nga. Ayun. Exit na, nag-Brexit na kasi. Oo. Ayun. So, kailangan nating mag-ingat. Ayan. Ang tawag dito, may nag-interview, kasi because of the speech, nilapitan ako ng mga student researcher tsaka ng international na media. So, Mga studies kasi parang na-interest sila dun sa, nagka-interest sila dun sa mga sinabi ko. Now, there is a masteral student who wanted to have a sit-down interview with me. Okay lang naman. And very honest and very nice naman yung kid na nagsabi. Yun nga lang, syempre full disclosure siya. And I think that's a good start naman for a level-headed discussion. Kasi sinabi niya na, I was a contributor of Rappler when I was in the Philippines. Pero nito ako para mag-aral. I am not on a scholarship. Talagang pinangarap ko lang talagang mag-aral dito at paghandaan at gumastos, things like that. Kasi able naman sila to study here. Correct. So ngayon, yung kanyang study is about the Filipinos' perspective on PRRD's legal predicament. So, okay naman yung okay naman yung mga questions. I actually had fun during that interview. Yun nga lang, nag-request ako na to be anonymous kapag mapapublish yung yung kanyang research. Nag-request ako to be anonymous. And before publishing it, I requested na makita ko muna yung how am I being alluded doon sa na yon, sa research na yon, so that I can decide whether or not I do not want to be a part of it or yung mga ganun-ganun. Pero those technicalities aside, I had a really good time having a conversation with that very nice student. Tapos, syempre, expect mo na ba? Kasi, syempre, Rappler di ba? Expect mo na meron silang tanong na, so, may question kasi siya na, so, ibig sabihin, okay lang po ba ang pumatay? Ganon. May mga ganong question. And so, I answered. These are the questions I remember on top of my head. Sabi niya ganon, so, tingin niyo po ba, okay lang ang pumatay? Sabi niya ganon. Sabi ko, this question is not very smart. Why? Yung Revised Penal Code, 1932 pa. Sinettle na ng Revised Penal Code that there are killings that are justified. So, ibig sabihin, may mga instances na napatay mo yung isang tao and that is not going to have any legal consequences because it falls within the justifying circumstances. So, yung question na,
okay lang bang tumegi? Okay lang bang tumegi? Well, if it falls within justifying circumstances, our law says, walang criminal liability. Mhm. Diba? So ngayon, to ask a question that is already determined in our own legal framework na ano yung mga sitwasyon na nakapatay ka na okay lang siya, wala siyang repercussion. It is recognized under our laws. Mhm. So okay lang po ba pumatay? Syempre hindi okay pumatay. Na yung senseless killing, yung pagka-trip-trip mo lang. Correct. However, if it falls within what the revised penal code called justifying circumstance, hindi ka makukulong. Mhm. 'Di ba? So ngayon sabi niya, okay. So kasi parang yung question kasi na okay lang po bang pumatay? Nagmomoral-moral ka na parang as if there is no situation where you cannot kill. Mhm. Yung batas nga natin kapag ka nakapatay ka because of self-defense, that is acceptable. That is legally okay. Pagkatapos magtatanong ka, so okay lang po bang pumatay? And that is very, very ignorant question. So I have to tell her that. Mga ganong tipo. And then, Napaisip tuloy ako sa sinabi mo kasi, paano kaya kung si Risa tinanong mo, baka sasabihin niya. Hindi nga, ano ka ba? May explanation naman ako. So, syempre, tutulon mo. Ano yung tutulon sa pagkakas? Tulunok mo na. Ganyan mo na siya. So, tingin mo na siya sa index card. Yes, Your Honor, guilt is personal. Di ba, ginanin mo siya ni PRRD, tapos inano man niya na, yes, Your Honor, guilt is very personal. Pero baka hindi niya alam yung meron na sa revised penal code na bawal pumatay kasi iniisip ng mga taong katulad niya. For example, yung tao kung saan siya nagtrabaho or sa hanay nila, na killing, according to them, hindi tayo pwede pumatay. Hindi mo nino-normalize na, sige, pumatay ka lang kahit sino. Walang ganon. Walang nagsasabing ganon. Correct. But there are instances, especially when your life, liberty, and property is at stake, that the law will say, okay, justified ka sa ginawa mo because you have to self-preserve. Yes. And that is recognized under our law. So, magtatanong ka, so okay lang po ang pumatay. Sabi ko sa penal code, may justifying circumstances. The same yan doon sa kanila sa babae na nagtanong kay VP. General yung question niya. Gusto niya general yung statement ni VP. That's the problem with general statement. Easy to twist. Kaya sabi ni VP, no, you need to be very specific. Ano ba yung sinabi mo sa kadami-dami na nang nagawa ni PRRD? Dapat magbigay ka ng specific. I-funnel down mo. That was also the question to you. Okay lang ba pumatay? Ba't hindi ka pumatay? Ano kasi, yun nga, no? Masyadong dishonest yung conversation. When we talk about EJK, when we talk about, masyadong dishonest yung question. And, I really have to tell her na, kasi parang gusto niyang malaman ba yung thought processes ng mga taong sumusuporta kay PRRD. Yes. Tapos yun nga, kasi syempre ang topic ng kanyang thesis is about social justice, kineso. Sabi ko, alam niyo ba kung saan nagsa-start ang injustice? Doon sa statement niyo na DDS bobo. Diba? Bakit namin kailangan i-prove sa inyo na matalino kami? Bakit? In fact, we should not be having a difficult time proving to you that this is our thought processes. All you need to do is to listen. Kayo, magsisimula ang, not her, no? But those who came from the anti-Duterte front, ano yan? Ako yung nag-declare na okay. Correct, madam. Correct. Siya ay scum of the earth. Correct. Si Chucky Claire daw. Oo, si Chucky Claire. So ngayon, ang tawag dito, asan na nga ako? Yung sasabihin nila na DDS bobo, ganyan. Bob daw. Oo, Bob, ganyan, DDS bobo, ganyan. Parang, injustice. Kasi instead of you listening to us, our sentiment, our aspiration, our view on things, di ba? Outright, sasabihin nyo, DDS bobo. So, ngayon, ba't namin kailangan panindigan na hindi kami bobo? Correct. Bakit namin kailangan paliwanag sa inyo na hindi kami bobo? Correct. Di ba? Yun yung injustice. Start pa lang ng conversation. Meron ng injustice eh. Yes. Kasi sinisimulan nyo kami dun sa bobo kami. Di ba? So, buti nga tayo, hindi natin naging injustice sila. Sabihin namin na, kayo mga DDH pangit o pag ganyan ba? Ayaw ko din naman. There is empirical
data To support prove, that. to support that, Hmm. 'di ba? Siguro Oo. pag sabog ng mga ganyang kapangitan, lumabas agad yung mga nanay nila. Correct. Kaya Oo, ayoko naman gano'n, sabihin yung gano'n. ang dami dito, Kinuha na nila Hoarding. nag-hoard sila ng nag-hoarding sila. kapangitan. Sana naman Ganon. wag gano'n, guys. So, Mhm. doon lang muna tayo sa mga discussion mo na fair lang siya. Based lang sa merits ng arguments. Wag na yung mga physical traits na to, ganito, ganyan. Kasi meron man talagang taong pango, ganito, ganyan. At saka wag na yung mga intellectual capacity or ganito, ganyan. Kasi kahit nga si Senator Robin naging biktima sa kanila, akala nila. Kaya i-challenge yung hig-usap ka sa kanya, anchored sa history, baka maloka ka. Ayun, so marami pang yung conversation, marami pang pinuntahan yung conversation, but most of the question is really very framed in such a way na nagtataka sila kung bakit sinusuportahan si PRRD. Parang ano ba yung thought processes ninyo, Keneso? Yun naman ang paniniwala ng mga Duterte supporters. Ano ba sinasabi ng batas? 'Di ba? And then parang sinasabi niya na kasi po yung mga biktima ng EJK, ang sinasabi ng pamilya ay nung panahon ni PRRD hindi sila makapag-file ng demanda, ganyan-ganyan, etc., etc. Therefore, they have to look for other way in order to hold PRRD accountable. Bakit ngayon hindi naman na presidente si PRRD? O sige, I will not argue na during ng time ni PRRD, takot kayo i-demanda si PRRD. Kasi after all, hindi niya naman talaga rin madidemanda dahil immune from suit si PRRD nung presidente siya. Okay, but PRRD is no longer president. Murder has prescription period of 20 fucking years. Right. Okay? Ngayon, hindi na si PRRD ang presidente, hindi pa rin kayo makapagkaso. Tapos ang drama ninyo, kasi hindi maprotektahan yung mga, ba't galit kayo kay Duterte? Hindi kayo galit kay BBM? Ba't hindi kayo maprotektahan ni BBM? At hindi kayo galit sa kanya? And also, Joey, to add to that, sinabi na mismo ni then DOJ Secretary ng Ombudsman Remulla na hindi kami makafile ng case kasi dinestroy na yung evidence. Puta, anong ginamit pala ng evidence dito ngayon? Oo, Yes. exactly. Ano yun siya, Humpty-Dumpty? And ang tawag dito, I think it is the duty of the DOJ to find other ways. Like for example, when you say that the evidence was destroyed, then who are the offices accountable to those destroyed evidence? Kasi hindi po pwedeng mawala yan out of thin air and it will leave traces. You just do not want to do your job. Kaya sabi ko nga, alam niyo, huwag niyo po kaming puputang inahin. Pero mabait ako, magalang kami sa conversation namin. But just to put it bluntly, kasi syempre sa isip ko, parang, putang ina niyo pala takot kayong magdemanda nung presidente si PRRD. Pagkatapos, hindi na siya presidente, takot pa rin kayo. Pero, kakampi niyo si Bongbong Marcos. So ngayon, hindi kayo maprotektahan ng gobyerno, kaya kayo nag-file ng kaso sa ICC. Pero, hindi kayo galit kay Bongbong Marcos. Pinagloloko niyo kami mga putang ina ninyo. Diba? And then, I just simply have to point out that whatever it is that you are doing to PRRD has no legal basis, no legal justification, no moral justification based on their advocacy. There simply is no consistency. Yes. Diba? Kasi parang sa akin, hindi kasi ang tawag dito, 30 million daw yung 30,000 daw yung namatay. Walang problema. Kung meron kayong merong pinatay under PRRD's administration and it falls within the definition of senseless killing, I am going to fight for you. I'm going to stand with you, shoulder to shoulder, maghanap tayo ng hustisya. Okay, walang problema dyan. Pero ang problema kasi, hindi nyo mapatunayan. Kasi unang-una, hindi nyo naman in-exhaust lahat ng available sa inyo na remedy. Diba? Punta kayo agad sa ICC. Sabi ko ganun, there is a thin line between politicking and patriotism. Diba? Kung patriot ka talaga, hindi mo iiwanan yung bansa mo and you're going to fix your justice system. Our justice system is not perfect. In fact, ang daming flaws yan. Disappointed nga ako na yung Supreme Court hindi man lang binigyan ng bigat yung 304,304 signatures. Voted. I mean, during PRRD's time, 10,000 signatures, they acted on it. And this is 304,000 signatures and the Supreme Court said, noted. So ano to, di ba? But does that mean hindi gumagana yung justice system dito sa Pilipinas? No. We still have a functioning judiciary. Now, as a Filipino, my job
is to make sure that we are going to have a reliable justice system. So what Correct. am I going to do? Well, I call out our system. Mm. Ano naman po to? Grabe naman, nakaka-disappoint naman po ito. Mm. 'Di ba? Expose our corrupt judges, expose our corrupt law practitioners. Mm. 'Di ba? Challenge them to Correct. be men of law. Correct. 'Di ba? And improve our justice system. Yun ang gagawin ng isang patriot. Mm. Pero kung ikaw, politika lang ang gagawin mo, maghanap ka ng korteng yamado ka. And that's what they did exactly do sa kaso ni PRRD. Naghanap kayo ng korte kung saan yamado kayo. Mm. Kasi ayaw nyong gamitin ang rules dito sa Pilipinas dahil dito, hindi nyo kayang patunayan ang bintang nyo. Because the fact of the matter, the ICC is composed of, ano bang history ng mga judges? Paki-check ninyo. They have they share the same characteristics, they share the same thought processes and point of views. They were, if not activists during their time, or they were most likely very critical to their government. Yeah, i-check ninyo guys, i-check ninyo. That's why they do not want people who actually ask or question the processes being undertaken or ganito ganyan. Kasi they only want to make somebody accountable at the expense of what seems to be or supposed to be the parang epitome of international law. Balikan ko yung sinabi mo na itong mga taong ito na ayaw kay PRRD, no? Most of them are hindi talaga Hindi mo kayo justice warrior eh. parang out of touch sila sa reality because right now, just recently, may sinabi si VP about a certain reality sa ating lipunan no na okay, a husband, a wife, merong husband, nalaman niya na may mistress, you can just pay you 5,000 peso and that 5,000 peso can hire somebody to kill the mistress and then voila, the problem is already finished. Ang sabi ng mga taong campaign or mga ganito ganyan, they've taken this statement out of context, specifically focusing on one sentence alone to suit a narrative. But they fail to understand or to really dig deeper na, totoo ba ito sinasabi ni VP na ganito? Go to the slums of any places na very difficult for an ordinary person to experience what life is. Doon pumunta kayo doon. Maging investigative journalist kayo, malaman nyo sa ordinaryong tao, ano yung talaga yung lived experience nila. Hindi yung iniisip ninyo in the perfect world, hindi. Okay tayong lahat. Okay, para kayong si Claire, si Jackie Claire, na okay ang Pilipinas. Para kayong si BBM na okay ang Pilipinas. Alam mo yun, yung parang in denial sa reality. Bakit nasa Cebu okay pa din? Ito pa naalala ko, Alvin. Kasi sabi, but kasi ito, ni-remind ko siya, I know you're going to argue that one death is too many. But my problem with that argument is that you're not consistent. Meron ba tayong collation ng numbers ng mga Pilipinong namatay because of leptospirosis? Namatay dahil binaha, nalunod sa baha. Nawasak ang properties, ang mga kanilang mahal sa buhay, namatay sa sakit dahil sa lack of medical attention because of baha. Kasi mas marami pang napatay ang baha. And this is all rooted to corruption. Meron ba kayong collation ng dami ng Pilipinong namatay because of flooding? Because that is directly related to the pagnanakaw ng mga flood control projects. So you're going to say, one death is too many. Putang ina! Nakatanghod tayo dito, mga kababayan natin, namamatay sa leptospirosis, a totally treatable disease. Pero dahil sumulong sa baha, dahil sa flood control project na hindi nagawa, namatay ang kababayan nating pobre. Is there any interested here na journalist or mga galit na galit sa EJK or whatsoever? Did you even bother? I mean, kung sobrang importante sa inyo ng one life and you want zero death, correct. You have to be like that in every aspect of government programs. Otherwise, that's propaganda na. Otherwise, you're shitting us. If you're selective na. So, huwag niyo kami sasabihin na concern kayo sa buhay ng mga tao. Concern kayo sa politika ninyo where you can be at the advantage and win election. That's why PRRD is so loved by Filipinos because PRRD understands from the grassroots level ano ang lived experience ng mga tao. Alam nila ang safety and security na problem. Pumunta kayo sa kahit sa ngayon, street. I-try nyo ang lived experience. Ngayon, sumakay kayo ng jeep,
Mawala na yung mga ano mo ngayon. Baka Mm. magrepuhan ka pa dito. Walang Kung swerte ka. kamunggaunggan. That particular incidents na driver sa motor, nag-ano lang siya and everything. Anong nangyari doon? Di ba? O, wag mo kami jimahin dyan, Day. Ano nangyari? O, Ayan. yung, paalala pag yung charger hindi gumagana. O, anong gagawin mo dyan? Friend, Oo. itodo mo yung saksak doon sa ano. See? Ayan. Saksak lang. Ay. Nababalik Maluwang siya. Maluwang. Maluwang na siya. Masyado Yan ang na. nangyari pag maluwang lang. Ayaw pumasok. Friend, maluwang yung Oh. ano. Ayaw. Okay pa? Ayaw kumapit. Yan. Ayan, friend. Ganyan ka. Grabe ka. Tingnan mo nga. Ayan, ayaw niya mag-charge. Diinan mo, friend. Didian mo nga. Ayan, 6% na lang siya, mga friend. Kanina, gumagana ba? Ayan. Ayaw pa rin. Ano, parang sira na siya. Mm-mm. This calls for another, reason to buy. More lang mga Apple dito ngayon. Kasi summer man, papunta na. May mga student sale, yung mga ganyan. Ayun. Tingnan mo nga Siya. kung Ang umagana. tawag dito. Tingnan mo muna kung gumagana. Hindi nga eh. No, I think the socket talaga ang The socket is socketing. socketing. Kailangan nyo pala na ganito. Mm-mm. Magdala na lang ako. Kailangan ako ganito sa bahay. Ganyan. Ayaw niya, friend. Ayaw niya Ayaw niya charge. Bakit? Oo. Mga kaibigan, ang tawag dito, 6% na lang ang battery ng laptop ko at ayaw mag-charge ng aking laptop. Tayo ay persahang ipinapatigil. Hindi tayo titigil. Joey nag-post si TP sa ex tungkol kay Robin Padilla. Ano daw? Hello. Sabi niya. So yun, oo. Tulungan nyo kami, share sa ating mga friends yung tayo kami naman gusto yun. Totoo yan, Joey, sa Makabebe Pampanga, nasira ang aming ari-arihan dahil nasira ng baha. Akala nila yung iba, kapag komento namin bilang sa katotohanan, namumiliti kami, pero hindi ganon. Correct. Sa akin nga parang concern pala kayo sa mga buhay ng mga... Charger mo ito, sira na. Uy, hindi This calls for talaga. This calls for... oo, kasi nag-change na ng... Kasi kanina naman nag-charge na siya kanina. friend, itulak mo yung Type-C mismo. Ito. Yan. Oh, it's a charger, friend. It's not charging. Mm-mm. I-charge natin dito sa cellphone ko. Try mo muna. It's not charging talaga. tingnan mo nga. Yan mo nga. Baka yung cord lang. Si Alvin naman mag-live bitin. Baka brown out daw. Uy, wala burnout dito. Hindi, Huwag nyo, Europe to, hindi to sa ating Pilipinas. Ang mahal pa rin yan. Tingnan natin yung aking cord. Singa daw. Try mo yung Tawa ako dun sa baka brown. Baka magkabit. Ito rin natin ikabit. Ayaw siya. Ayan. Wala na. Wala na. Iramin natin yung itim. Wala na. Ito, pareho lang naman yan pag Type-C. Oo nga. Oo nga. Ito, okay. Ang hirap ng mga yung sira yung alam mo katawan. Baka ito ang ito ang not giving. Hindi ano talaga siya, gumagana man siya. Malalaman mo man kung may kuryente, ganyan mo yung kamay mo nga. Ano to, lol, di uso blackout sa Hello guys, musta na si Alvin? Paulo po ang pangalan ko. Baka hindi niyo. Ayan. Ayan. So sira nga ang Ayan. cord mo. Siguro, Oo, friend. Kasi pang Pilipinas yung tingnan, may gupit. Ginupit. Alam mo, Trillanes yan. Sino nagsabutahin ng... Trillanes yan. Ayan na. Sira na. Yan nga natin. Pao, I mean si Alvin. Si Alvin, okay naman siya. Yung isa hindi ko alam.
Tuloy ang saya, yeah. Yes, tuloy ang saya. Oo. Eh, di mag-live na tayo kasi mag-free market pa kami. Wala na, sarado na ngayon. Ay, sarado na? Alas 8. Actually, Alas 8. gusto niya talaga mag-end life. Ganyan naman ganon. Yan na mag-ikot. Gusto na yan. Ay, mag-invite ka na. Ladies and gentlemen, we are inviting you. Actually, tomorrow is the first kick-off. It's the kick-off. Is the first. See, bawal redundant dito. Mag-first ka pa, kick-off ka pa. So, dapat kick-off lang. Tomorrow is the kick-off ng aming podcast session doon mismo sa Duterte Street. Yes. Yes, correct. So, magkita-kita tayo na ng alas stress ng Hayfon. Yes. Alauna. Ay. Alauna. Iba-iba yung orasan niya kasi. Pilipinas ka pa kasi siya. Ayun. Joey, kumusta ang pag-meet mo kay Inday VP? Nakilala ka niya? Close ni VP. Di ba? Hindi mo kakatulad ni Alvin. Hindi ako wala. Pag nagkita sila ni VP, Hindi, oy. gano'n. Siyempre kami parang, hello po VP. Hello po. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ganun lang. Ayun. Anong podcast name? Trip lang. Char. Tay kami Tay naman. Tay kami naman. Still, it's still tayo In kami naman. Europe. Wala, Ayun. grabe ka pa. Anong podcasting kasi gusto nila ibigay. Guys, experience yun naman sa akin yung silver play. Anong feeling? Silver button. Button. Kasi baliwala lang sa kanyang silver, guys. Akin, importante naman. Buang ko. Ano pa ba silver button? Hindi, oh. Ilan ka? Sa Facebook man ako marami, pero sa Sa dito, 37. 37. Ay, follow nyo raw yung YouTube ni Pero hindi mo na ako masyado nag-upload kasi. Pota ka. Paano kanila pa-follow? Wala ka pala content Nag-upload doon. ko kasi nahiya Hindi, kasi ako. pag mag-live ka kasi, sabay mo sa YouTube at saka sa Facebook. Wala kasi akong katulad ng sayo ng platform na ganyan. Na ganito, na StreamYard. Meron ako streamer sa Ay, cellphone hindi, ko. hiramin mo yun sa akin. Alam mo, nag-bayad ako ng 300 euro Para, para sa 1 year lang ito. oh, Hindi Pero na pag once nag-live ako last time, nagba-block out siya sa something kasi parang hindi niya kaya sa data. Dapat wifi. Tama ba yun? hindi. Ako Mali yun. nag-live lang ako simultaneous, kaya naman. Kaya nga. Hmm. Gabi talaga ito sa Trillanes. Uy. Ayun. Siya Uy, kailan kayo mag-China? Baka magtampo. Si Sas ba yan? Hindi. Oh. Nagtanong na siya. Bakit? Kasi, ako nag-China ako, din yung layover ko. Kaya nga. Pero may Ayun. magcha-China very, very soon. Gusto mo sabihin ko sino? Sino? Tungka talaga ni Alvin. Uy, ginoo ko, Lord God. Yung nag-comment pala kanina, ando yung kwentong barangay mo before ka umalis. Hindi ko talaga masakyan yung kwentong barangay. Wala akong kwentong. Nagsalita akong kwentong. Wala silang barangay. kwentong barangay. Naghahanap sila ng kwentong barangay daw. Ang dance ng pag hinahanap, hindi Oo hindi nga. nga daw DDS, di ba? Galing ng speech mo sa rally, Miss Joey. Ay, Yeah. salamat Correct. po. Ganda. Salamat po. Dito naman si Taylor, ay si Paulo. Nababasa ko kasi. Nako.